Wala. Ayun, Sir JB, no? Maidagdag ko lang kasi si Plato talaga idealistic, yun yung sinasabi ni Sir JB, na of all the past presidents, wala naman tayo masasabi na talagang ito, si gantong presidente, ito yung moral leader. Wala tayong masasabing ganun. Kasi lahat na naging presidente ng Pilipinas, merong kamalian, merong lapses, at merong pagkukulang yan sa kanyang administrasyon. Kaya hindi talaga na, ito, tama yung sinabi ni Sir JB, pinag-iisip niya tayo. Sino ba talaga or ano ba talaga ang dapat taglayin ng isang moral leader. Kasi wag nating aalisin yung isip natin na yung pinag-usapan ng nakaraan nila Sir JB at Sir Novi pagdating sa utopian society. Napakahirap nun, Sir JB, utopian society. Ang hirap nun gawin or ang hirap nun i-attain kasi napaka-idealistic. Unlike yung naging estudyante nitong si Plato, si Aristotle, realistic naman tong si Aristotle. Hindi katulad ng nauna niyang mga master o nauna niyang mga guro na si Socrates pati si Plato. Ay idealistic tong dalawa na to eh. Kaya kung paghahambingin natin, mas ginagamit ngayon yung turo ni Aristotle pagdating sa politika, sa siyensya at sa ibang asignatura. Pero kung pag-uusapan lamang si Plato, sa tingin ko, Sir JB, itong tinatawag niyang philosopher king, hindi siya nag-e-exist. Yes. O wala talagang philosopher king na nabuhay at mabubuhay. Sobrang idealistic nito, Sir JB. So ito sir, babalikan natin. Dun sa mga naging estudyante ko dati and graduate na sila ngayon, kung matatandaan nila or anong napag-uusapan namin na itong philosopher king, sinasabi ko sa kanila na itong philosopher king guys, hindi siya isang posisyon. Tandaan nyo, hindi yan posisyon. Isa lang siyang concept coming from Plato na kapag ito daw nangyari sa isang leader, pwede at maaaring maging maayos o magkaroon ng utopian society. Ano ibig sabihin nun? Isang perfect society. Bukod sa perfect state, bukod sa perfect leader, yan yung sinasabi natin, a perfect society. Pero kahit tumingin tayo, umikot tayo sa daigdig natin, wala pang nakaka-attain yan. Pero ang natural tendency kasi ng tao, we are working in progress. We are developing para ma-attain yan. Although parang kasabihan yan sa nobody is perfect, but we are trying to be perfect. Yun yung magandang takbo nating lahat eh. Kaysa naman wala kang ginagawa. Tama ba, sir? Tama, Sir JB. Kasi kung nasabi mo na perfecto ka na, you are qualified to becoming a moral leader or philosopher king. Diba? Papalakpakan kita. You can lead a nation. Pero tandaan mo, guys, meron tayong sinasabi na we cannot please everyone. Hindi lahat ng tao sa paligid natin magugustuhan tayo. Hindi lahat ng tao sa paligid natin tutugma sa atin o mag-a-approve sa atin. Kasi kung ang utopian society na tinatawag, napaka-ideal, walang kumukontra. So, kita natin yung pagde-describe natin sa iba't ibang classes ng citizen. Ngayon, isa-summarize natin sila. Kapag pinag-combine natin itong artisans, itong auxiliaries, and itong philosopher king natin, ano ang kalalabasan nila? Okay, so ayon sa nakalap naming ebidensya from our reliable sources, ito ang sinasabi sa ideal state ni Plato. Number 1, magiging totalitarian government daw yan. Gaano ba yan katotoo, Sir Omar? Na kapag itong tatlong to, pinag-combine natin sa isang society, magiging totalitarian daw. Totoo ba yun para sa'yo, Sir? Na, nung panahon ni Plato, ang mga namumuno, ilang tao lang. So meron nga silang sinasabi dyan na kapag pinanganak daw ang tao, 60% may gold kang naka-embed sa DNA mo. Meron naman 20% silver, meron 10% nickel o kung ano-ano mang uri ng chemical. Napaka-unfair nun kasi parang ito yung tinatawag na birthright eh. Simulan nung sinilang ka, meron na nakatatak sa'yo, nakatatak ka para maging hari, reyna. Napaka-unfair nun kasi para saan pang edukasyon? Bakit pa natin nililinang yung kaalaman natin kung birthright rin naman pala ang pagbabasihan ng pamumuno? At napaka-unfair nun kasi totalitarian government as in full control eh.
yun nga, balikan natin sinasabi namin ni Sir JB kanina na wala tayong karapatan para kastiguhin yung namumuno kasi lahat ng sasabihin niya tama. Sa'yo naman, Sir JB, kapag ang totalitarian government o wala dapat kakastigo sa namumuno. Tama ba yon, Sir JB? According dito kay Plato, ang totalitarian government is somewhat a power which is centralized sa leader lang. Maganda siya in essence. Pero kung titingnan natin as a practice or kung i-execute natin siya, nagkakaroon kasi ng injustices. Kumbaga, kapag ikaw namumuno, sa tingin mo, meron pa bang say itong mga nasa baba mo, itong mabababa ang posisyon? Totalitarian, ibig sabihin, ikaw, as a leader, kapag nandyan ka na sa posisyon mo, you have the power, you have the authority para makinig, gumawa ng batas, or mag-utos sa mga nasasakupan mo. And para sa akin, sir, medyo siya, dangerous. Diba? Dangerous kapag nangyari siya. Dangerous siya, sir? Pwede siyang maging sir, kapag naging subjective or kinain ng ano bang tawag natin? Kapag kinain ng sarili niyang desire itong namumunong to, pwedeng maging source yan, sir, ng corruption. Hindi lang ng pera, but corruption of power. Pwedeng sabihin natin kung sino lang yung sumasang-ayon sa kanya, sino yung kaalyado niya. Yun lang ang mabibigyan ng pagkakataong mamuno. At kapag ikaw, tinutuligsa mo siya, kapag kalaban ka ng gobyerno, may kalalagyan ka. It's either maghihirap ka or mamamatay ka. Yan, sir, ang para sa akin. Danger ng totalitarian. Talaga. Interesting, Sir JB. No? So kung namumuno pala, meron siyang full control, danger talaga yung kalalabasan. Paano naman kaya siya, sir, papasok kung halimbawa, yung namumuno, pinag-utos niya na dapat meron lang tayong isang trabaho o dapat nabibilang lang tayo sa isang estado. Paano kaya natin titimbangin to, sir? Sinasabing only one occupation according sa Plato's ideal state. Okay, ayan yung sinasabi natin. Second point sa ideal state ni Plato ay only one occupation, or gamitan natin ng relevant term today as specialization. Ang sinasabi nila dyan, or sinasabi sa readings ni Plato, na kung saang class kakabilang, doon ka lang magsistay ng matagal na panahon or during your lifetime. One occupation, kapag artisans ka habang buhay. Kapag sundalo ka habang buhay. Maganda ang concept ng specialization. Siyempre, ang gagawin mo, palalawakin mo yung nalalaman mo, sir, di ba? I-improve mo yung mga bagay na meron ka. Pero at the end of this concept, hindi ka pwedeng umakyat sa status mo as a citizen. Sa panahon yan, tayo bilang teacher, palalawakin natin yung kaalaman natin sa pagiging teacher. Pero para sa akin, hindi habang buhay, sir, magiging teacher tayo kasi gusto rin naman natin umangat sa lipunan, di ba? Tama, Sir JB. Kasi kung titignan natin yung only one occupation, napaka-unfair eh. Paano kung meron pala tayong pagnanais na after natin ng isang occupation natin, gusto nating magpalit ng karera? Halimbawa, kami ni Sir JB, kami ay kasalukuyan nagtuturo sa isang universidad. Pero matapos ang ilang taon, naisipan namin o na-realize namin na para pala kami sa pag-lead sa taong bayan, para pala kami sa government post o Public servant. Paano na lang yun kung i-apply natin only one occupation? Napaka-unfair kasi hindi na po pwedeng mabigyan ng tsansa yung mga nagnanais magpalit ng karera o mas gustuhing umangat sa buhay o sa class of society. Ang siguro, naniniwala rin ako sa isang kasabihan na common na rin nating naririnig. Hindi mo kasalanan na mahirap ka. Ang kasalanan mo is kapag namatay ka ng mahirap. So very applicable siya, sir, di ba? Hindi natin maalis na pwedeng maging mahirap ang isang tao. Once in our lifetime, magiging mahirap tayo or maghihirap tayo. Hindi naman sa habang panahon, magulang mo ang magdidikta ng gagawin mo. Kumbaga, darating ka sa tamang edad, halimbawa, tapos ka na dun sa stage ng kabataan mo. Darating yung point na magkakaroon ka ng
tanong sa sarili mo, conviction sa sarili mo, ano ba yung gusto kong marating? And dyan napapasok yung self-discipline. Hindi magulang mo ang magdidikta ng future mo. Ikaw ang gagawa ng future mo. Naniniwala ka ba sa akin, Sir Omar? Ako naman, Sir JB, sa katunayan niyan, Sir JB, guys, walang halong biro, no? Iniidolo ko yung istorya ni Sir JB kung paano siya nagsikap sa buhay. Kasi para dun sa mga kabataan na nawawalan ng pag-asa at saka patuloy na sinisisi yung realidad ng buhay na pinanganak sila sa mahirap na pamilya. Hindi naman dahilan yun para hindi ka na umangat sa buhay. Tama ba, Sir JB? Kasi si Sir JB, kung mapapansin niyo o kung na-share niya yung istorya niya, talagang kung nagsikap kung tao na to nagsikap siya, makakuha ng scholarship, hindi niya inasa sa iba o hindi niya sinisi ng paulit-ulit yung tadhana kung bakit namulat siya sa pamilyang hindi naman marangya. So patuloy yung pagkayod, patuloy yung pagtsatsaga, patuloy yung pag-angat sa buhay. So dapat matuto tayo sa mga ganong klaseng tao. At dapat siguro maipapayo ko rin sa mga kabataan, tumulad kayo sa mga taong dumanas ng kahirapan pero piniling lumaban. Yun yung mga taong mahirap tumbasan, yung mga sasabihin sa buhay, yung mga words of wisdom. Actually, yung kapag may kwentuhan kami personal ni Sir JB, merong mga pagkakataon na na-enlighten ako Tapos meron siyang mga advice na panguhugutan mula sa eksperyensya. Dahil itong taong to, unti-unti yung pag-usbong. Kumbaga, hindi yung madalian. Kasi kung titingnan natin, lahat ng bagay na minamadali, wala rin agad. Pag nagmamadali ka, mas prone kang madapa. Tama, Sir JB, no? Okay. Diyan papasok naman yan, yung no division between public and private. So, ibig sabihin dyan, guys, magkakaroon tayo ng kalituhan ngayon kung ano ba ang magiging purpose ng isang organization na to, kung magiging public ba siya or private, kung yung function ba na gagampanan niya is para sa private individuals or para sa public individuals. So medyo magiging magulo rin siya. Kung isa-summarize natin yung dalawa, totalitarian and only one occupation, pwedeng maging dominant ang public over private or vice versa, maging dominant ang private sa public. Ano bang nakikita mo kapag ganun, sir? Napakahirap, Sir JB, na pagsamahin. Pero, pwede silang magsama kung magtutulungan yung public pati yung private. Halimbawa, yung private entity pati yung public entity, nagtutulungan sila para makagawa ng harmonious society. Doon papasok siguro yung pwede silang pagsamahin. Pero sa kabilang banda, napakahirap pagkasunduin nito Kasi kapag privado, we're talking about money. And we all know that public, kasi ang politika, public yan Palagi nga na dapat kikinta sa isip natin that in every political decision, there's a corresponding economic effect. So kung mali yung pagdedesisyon ng public, nakaka-apekto to sa pribadong sektor. So isa rin yan, natatalakay rin natin yung ekonomiya, Sir JB, no? Kaya itong talagang Plato's ideal state, napakadaming aspeto ng buhay na tatalakayin nito. Sige, Sir JB, next slide tayo. Ito na po. Interesting. After ng summarization natin ng ideal state, puntahan natin yung definition of justice na gusto niyang ipamulat sa atin. So number 1 definition of justice according to Plato is to do one's own business and not to be a busybody is justice. So basahan ko kayo na isang sentence niya. The idea is that justice consists in fulfilling one's proper role, realizing one's potential, whilst not overstepping it by doing what is contrary to one's nature. Ayan, Sir Omar. Bakit ba binigyan tayo ng ganyang definition ng justice ni Plato? According dyan sa sources natin. Actually, malalim yung pagkaka-define nitong Plato sa definition of justice. Kasi kung susumahin natin, sa madaling pag-intindi, yung gustong sabihin nito para sa akin, Sir JB, dapat kung binigyan ka ng isang role ng society. Halimbawa,
binigyan tayo ng role o ng atas na maging guro o na maging tagapaghubog ng kalinangan ng isipan ng mga estudyante, dapat gawin natin yun eh. Kahit hindi tayo binabayaran, gawin natin yun eh. Kasi kapag gagawin natin to for the sake of money, nawawala yung essence ng pagtuturo, nawawala yung essence ng binigay sa ating role o atas. Kaya dapat meron tayong gagawin sa iniatas sa atin. Okay, Sa'yo, Sir salamat. JB. Ito naman, sinasabi niya is to do one's own business. So balikan natin yung classes of citizen. So para kay Plato, magiging justice siya, magiging maganda siya sa paningin kapag ang artisans, ginawa niya lang yung trabaho niya. Kapag ang auxiliaries, ginawa niya yung trabaho niyang pagde-defend ng country, at yung philosopher king, ginawa niyang mamuno ng maayos. And para kay Plato, ganun daw ang justice. One's own business, do not mind the business of others. Kasi merong ibang gagawa niyan. Merong taong specifically allocated for that function. Yan ang sinasabi niyang definition of justice. Okay, next naman, sir. Sige, basahin ko po, no? Plato's definition of justice, thus justice is the having and doing of one's own and what belongs to oneself. A thief, for example, is unjust because he wants to have what is not his own. A doctor diba, sir? who doesn't care about curing his patients of illnesses can be called unjust because he is disregarding his proper role. A murderer acts unjustly since he deprives his victim of that which rightly belongs to him, namely his life. In general, unjust people either do not realize the virtues and duties proper to their situation in life or treat someone worse than he deserves. So sa tingin mo, Sir JB, ano yung madaling realization pagdating dito sa slide na to? Ito naman, sir, in relation dun sa unang justice na dinefine niya, ang gusto niyang sabihin dito, bukod sa may taong naka-allocate for that purpose, kapag kumuha ka ng hindi sa'yo, kapag gumawa ka ng hindi mo naman trabaho, at kapag inalisan mo ng karapatan, ang isa doon sa classes ng citizens na meron tayo, dyan naman daw magkakaroon ng injustices. So yan yung tinutukoy ni Plato. Kung paano ba magiging injustice ang isang tao at ang isang society. So corruption, taking one's which is not yours. Not doing your proper purpose, your proper function. And kapag lalong-lalo na, pumatay ka or kumuha ka ng buhay, injustice yan ang matatawag. Tama, Sir JB. Kasi dapat hindi natin, tandaan ko, Sir JB, yung sinasabi sa ethics na tinuturo din natin. Our rights end where the rights of others begin. So natatapos po palagi yung karapatan ng tao kapag yung karapatan ng iba ay nagsimula. Halimbawa, itong sinasabing thief, for example, is unjust because he wants to have what is not his own. So, why not take the property of others? It is his or her possession. So, hindi natin pag-aari, wag natin pakialaman, hindi para sa atin. So, sa salitang kalye o sa definition ng mga nasa kalyeng madalas na nakatambay, no? Ang para kay Juan, ang para kay Pedro, para kay Pedro. Sa madaling sabi, Sir JB. Sa tingin mo, Sir JB, tama ba yung ganong paniniwala? Naniniwala naman ako dun sa makikita natin yan sa next definition ng justice ni Plato. Okay, let's see. Ito. Plato's conception of justice, ito naman. Good side of justice na alam niya. So number 1, everything in nature is part of hierarchy. So magiging medyo technical na tayo dito. Everything is hierarchy. So magiging justice or magkakaroon ng equality sa society kapag nagkaroon kayo ng kapag kinilala mo yung power or purpose na dapat nandun sa iba at wala sa'yo. Hierarchy, meron kang leader. Hindi mo pwedeng pangunahan ang leader sa trabahong dapat ginagawa niya. You can give sentiments, you can give suggestion, you can criticize your leader, pero hindi na uunahan mo siya sa gagawin niya. Kasi hindi mo
function yun. Hindi mo purpose yun. You are not, halimbawa, you are not elected as president. You are not appointed as head of this agency. Yun yung limitation ng tao sa pangingialam eh. Pero ang gagawin mo lang dyan, pwede kang magsalita ng suggestion. Pwede mo silang i-criticize and that is your job. Yun ang magiging guide ng mga taong yun para gawin nila ng maayos ang trabaho nila. Okay, Sir JB, tama, no? According kay Plato, guys, don't be confused. According sa Plato's idea of justice, actually, it all boils down to the idea of totalitarian government. Yung sinasabi natin kanina na kontrol lahat nung namumuno. So, bawal pong pumpunahin nung nasa baba, yung nasa taas. Pero ang sinasabi namin ni Sir JB dito, for the sake of academic discussion, it's our right, it's our duty to really criticize if there's something to be criticized, di ba? Kasi it is vested in our rights, especially in Philippine setting, na we're in a democratic society na kung saan lahat ng namumuno sa atin, wala silang dapat magagawa. Kung ayaw nilang nakikriticize sila, alis sila dyan. Ika nga, sabi sa isang jurisprudence, di ba? Ang isang empleyado, hindi siya dapat onion skin, hindi siya dapat balat sibuyas pagdating sa mga kritisismo. Kasi ito yung magpapalago sa kanya, ito yung magpapaganda ng trabaho at serbisyo. So dapat hindi tayo nagiging... So for those people or for those students who are aiming to be part of the government service just like us, Sir JB, hindi dapat maging balat sibuyas. So alam nyo na, ang kakaharapin nyo, if you are aiming for a position in the government, especially sa mga nag-aim na maging pinuno, maging SK chairman, maging presidente ng Pilipinas, maging vice-presidente, senador, kongresista, dapat hindi po maging balat sibuyas. Tama yan, sir. Sa tingin mo, Sir JB? Ito naman, di ba, recently, or sa panahon natin ngayon, nararamdaman ng mga tao, nararamdaman nating lahat na once we criticize the government, nagagalit sila. Di ba? Tama. Oo, pero ang pagiging public officer mo, pagiging public officials mo, kasama dyan yung pagtanggap ng mga komento ng mga tao. Kasi paano ba mag-work ang isang government? Hindi lang siya mag-work dahil nandyan ang mga namumuno. Kailangan din nating i-balance yan. Kasi merong side na nakikita ang mga tao at meron ding side na nakikita ang mismong officials natin. Ang problema, kinikriticize natin, anong nangyayari, sir? Hindi tayo pinapakinggan. I-criticize natin, anong gagawin nila? Punta ng NBI, ipapadakip ang estudyante, ang teacher na to. In which, kung titingnan natin, dapat lang naman na i-criticize natin. Sinabi nga ni President Duterte, you have the right to criticize, di ba? Pwede naman, si President naman, criticize natin, tinatanggap naman niya. Pero, yung ibang discuss ko kasi, sir, sa mga estudyante ko, kung meron kayong nakikitang mali sa government, sabihin nyo. Pero wag ka nang gumawa ng another kasalanan na against sa batas para mabalikan ka. Nasa constitution natin. Tandaan nyo guys, nasa constitution natin na ang isang citizen, ng Pilipinas ay may karapatang mamuna sa gobyerno sa paanong paraan. Paano siya magiging legal? Yung tinatawag natin, sir, na peaceful assembly. Yan, nasa constitution natin yan. Pwede kayo magtipon-tipon ng mga taong pareho kayo ng ideologies. Pareho kayo ng sentiments against our government. Kailan naman siya nagiging mali? Nagiging mali siya kapag napasukan na ng puwersa. Kasi peaceful assembly ang tinutukoy, sir. So, magsasama-sama kayo. Pwede naman magkaroon kayo ng talk, discussion. Pero once na meron na dyan ng bato, ng baril, ng pulis, or ng bato ng citizen ng Pilipinas, ng bomba ng tubig, dyan na siya nagiging mali. Naka-experience ka ba ng ganun, sir? Actually, Sir JB, madalas, nung uma-attend pa ako ng klase ko sa graduate school, no, madalas ko nakikita yung ganyang mga eksena. Lalo sa Mindiola, kung nakikita niyo naman, di ba? Lahat ng klase ng pagtitipon. Madalas din, umaabuso ang tao eh. Kasi
even the infrastructure facilities gaya ng mga tulay, gaya ng mga bridges at yung pag-aari ng government, okay lang naman, yun yung sinasabi ni Sir JB, criticize natin. Pero kapag ginamitan na natin ng puwersa to the point na we are destroying government's property, binavandalize na natin yung bawat government property, yun na yung pag-umpisa ng pag-end ng karapatan nyo ng pag-criticize kasi hindi na siya criticism. It's a form of distraction and it's against our laws. Pero kung babalikan natin yung isang inopen up ni Sir JB na topic, napakagandang pag-usapan, yung gobyerno na yung isang leader, halimbawa si President Duterte, sabi ni President Duterte, okay lang yung criticism. Pero nasa baba niya, mga balat sibuyas. So what could we infer onto that situation? So dapat ba Sir JB kapag, halimbawa ako Sir JB gusto kong maging presidente, dapat ba umisip na ako ng isang platoon na hindi balat sibuyas at qualified dun sa posisyon na papamunuan ko? Kumbaga, paano ka mamumuno, sir? Oo, Sir JB, kasi napapansin ko, though binoto siya na majority, pero yung iuupo niya dyan, hindi naman talaga inline. Hindi naman talaga maalam dun sa posisyon. So yung basic rule na sinasabi ni Plato na philosopher king, nawawala, Sir JB. Okay. So ano ba dapat yung tandaan kapag gusto nating maging presidente? Sige, let me enlighten you sa ganyan topic, no? Kasi hindi naman sa paulit-ulit, pero kapag nagpapalit ng administration, kung napapansin nyo, pati yung mga appointed officials na dinala ng past government, more or less papalitan niya ng present government. So ano ba ang magiging strategy natin kapag ganun? Unang-una, sir, ikaw ang presidente, so mag-a-appoint ka. Before ma-approve ang appointment ng mga taong yan, dadaan sila sa na tinatawag nating Commission on Appointment. Tandaan nyo, hindi sila yung elected. Sila yung i-appoint ng presidente doon sa mga position under ng offices ni president. Yung sinasabi kong Commission on Appointment, ang nire-regulate nila or ang i-make sure nila na itatalaga ng presidente is qualified. Qualified saan? Halimbawa, sir, educational qualifications, experiences in other government offices, at kung ano-ano pang qualifications na vested sa Constitution. Sir JB, pero paano kung halimbawa, tinulungan lang kita sa kampanya mo, marami akong pera, tapos I ask for a government position para lang impluwensyahan yung mga nasa baba ko kasi meron akong negosyong pinoprotektahan. Paano yun, Sir JB? Ayun, dyan na tayo papasok, sir. Next step, kung paano natin sila babantayan, hindi na natin alam. Yan yung ibibigay kong sagot sa iyo. Kasi bakit? Nakadepende na kasi sa ability, sa capacity ng taong in-appoint. Kung halimbawa, pumasa sila sa Commission on Appointments. Okay, so yan yung basic requirements, minimum requirements. Pero on how they manage their offices, paano nila ipapatakbo ang mga tao nila, paano nila uutusan ang ganitong specific employee, I can say, Sir Omar, medyo mahihirapan tayo kasi once na nandiyan ka sa posisyon, kung ano ang laman ng utak mo, kung ano ang laman ng puso mo, yan ang ilalabas mo sa kanila. Kung halimbawa, isa kang malupit na leader, halimbawa, mabagsik kang leader, siyempre, ano ba ang ituturo mo sa kanila? Paano sila kikilos? Kikilos sila nang sabihin natin, minsan medyo may takot. Yung iba naman, kikilos sila kasi napag-utusan lang sila. And contrary naman doon sa leader na gusto natin na mabait na leader, merong malasakit sa kapwa-employee niya. Paano ka naman kikilos kapag ganun? Siyempre, kung characteristics yan ng nailagay dun sa pwesto, kusang susunod itong mga empleyado niya, magkakaroon sila ng magandang relationship doon sa organization na meron sila. So magiging tayo, sir, ano bang tawag natin? Maninimbang tayo. Magandang punto yan, Sir JB. Sinabi mo kanina na kung ano yung nasa isip at puso mo, yun yung ilalabas mo at yun yung gagamitin mo para i-lead o para pamunuan yung isang departamento. His conception of justice is informed by his conviction that everything in nature is part of a hierarchy. And that nature is ideally a vast harmony, a cosmic symphony, every species and every individual serving a purpose. So on my take
on this one is that when we're talking about Plato's conception of justice, we are talking about everything that is in order. So basically, he plotted in his idea or in his mind that there's a corresponding hierarchy for every need in society. Kaya nga kung titignan natin, it's open for revision. It's open for update. Ito yung makikita ko na yung iniwan ni Platong ideal state, it's open for us to really accept or to reject it or to add up if we think that it's lacking, kulang yun.